got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it drop. I got three whole thoughts on the Nandito tayo ngayon sa Barangay Corbina. Yan, medyo gulo-gulo na yung aking buhok. Pasensya na. At tinawagan tayo ni paring Reynald Lasarte. Dahil dito sa kanyang killer na isang Fuji Densu. Fuji Densu ba ito? Fuji Densu. Ito. Yan. Hindi yung Coca-Cola. Okay. Bali, na-under yung kanyang motor. Pero, nainit to. Hindi siya nalamig. At hindi siya totally 2 araw na in-observe nila, hindi daw nalamig. Akala nila nag-defrost lang, pero totally kaya nakubat siya ino-obserbahan, hindi talaga nalamig. Okay? Yan, syempre, welcome to my vlog, Brian Bitek Electronic po. Syempre, shoutout kay paring Lasarte, Reynaldo Lasarte. Thank you, hanggang dito tayo. Salamat. May gagawin tayo na isang Fuji Densu na chiller po. Yung amperes nung nilagyan ko is nasa 0.35 something lang siya. Ngayon, chinek ko rin tong kanyang capacitor. Yan, 4.7 microfarad. Ito naman ay 5 microfarad itong mga ganito. Ibig sabihin okay po siya. Okay, ngayon checkin ko rin yung sa kanyang overload sa relay, kung baka may problema na yun. Tingnan natin na medyo matagal na rin ito at araw-araw siya gamit sa negosyo. Ito totally wala nang patayan. Yan, nagkakaroon lang ito ng okay naman. Yan. Yan yung reading niya. Okay. Buri siya. Ibig sabihin na wala pong problema sa overload tsaka sa relay. Then check na rin natin yung capacitor niya. Okay naman po siya. Okay. Ngayon tatry natin siya ulit para sure ball tayo. May problema pa sa filter, barado, o either na may butas. Yan lang magiging problema niya. Okay. Yan, na-check na natin. Bali ngayon, tatry ko siya ulit. Siyempre, shout out tumutulong sa atin dito si Archie. Yan, si Archie. Ayun na. Yung. Okay. Balita. Mainit pa yung makina niya kasi kahapon pa to. Akala nila okay, pero yung pan niya okay, gumagana. Okay. Ngayon, mag-ano tayo dito. Tatry natin siya ulit. Sasaksak ko siya. Nasaan ba yun? Check. Yan. Okay. Gamit tayo ng amperes ulit. Tingnan natin yung amperes. Check. Amperes tayo. 0.56. Okay. Tingnan natin. Wala talaga. Nainit naman yung kanyang condenser. Yan. Tatry natin yan. Mag-ano tayo kahit mga 10 to 15 minutes. Try natin. Kanina ko pa po ito tinitesting. Almost nasa 15 minutes na rin. Yan. Unti-unti nang nawawala yung init ng condenser. Tapos ang kanyang amperes is 0.48. Okay, na-under naman yung kanyang motor. Yan, sana huwag mag-loss compressor. Pag nag-loss compressor to, yun, siyempre, may problema tayo sa motor. Natin ito ulit. Yan, dito tayo. Yan, nagana naman yung kanyang pan. Pero yung kanyang evaporator, tingnan natin. Wala talaga. Totally, hindi talaga nalamig. Wala talaga. Okay. Sunod naman natin is, yan, naalaman natin na wala namang problema sa sa capacitor at saka sa overload at saka sa relay. Ngayon, puputulin ko to para malaman natin kung may pressure siya. Pag may pressure, ibig sabihin may preyon, walang butas.
So, para malaman na agad natin na kung saan nagmumula talaga yung nagiging problema, kung bakit hindi na siya nalamig. Ipuputulin ko itong kanyang dito sa kanyang charging value. Kung may lalabas na pressure. Tingnan natin. Pag may lumabas na pressure, ibig sabihin wala. Ibig sabihin, walang pre yun. Ngayon tingnan natin, isa pa. Dito naman tayo. Pag dito may lumabas, ibig sabihin, barado. Dito sa kanya discharging. Medyo ilang taon na ba ito? Yan, wala talaga. Ibig sabihin na pag ganito yung nagiging problema niya, may butas po ito sa loob. Either na sa condenser o either na sa evaporator. Sana sa condenser lang para mabilis natin matukoy kasi pag sa evaporator, talagang iiwagin natin yun. O magano tayo ng replacement talaga na pantagay dito sa mga ganito. Meron nabibili nun. At ito, okay? Wala siyang pressure. Okay? Na walang pressure na lumalabas o preon. Yan, putol na po yung kanya ating discharging. Tapos dito sa disc race, dito sa charging niya. Yan, putol na rin siya. Totally wala talagang nalabas. Ngayon ang gagawin ko, isasaksak ko. Ang ani naman natin, yung step natin susunod, yung lakas ng pressure nito. Pag ibig sabihin pag malakas, tingnan natin. Yan, naandar siya. Wala. Walang nalabas. Ngayon puputulin ko na rin dito para sureball tayo. Wala kasing nalabas eh. Okay? Yun guys, oh. Yan. Ibig sabihin, barado po siya. Lumabas yung preon niya. Okay, stuck po yung preon niya rito kasi dapat dito lalabas na siya eh. Ibig sabihin, dito, barado po. Yan, katakot-takot na barado po ito. Yan o. Ganyan, lumabas siya rito. Oh. Saan manggagaling yun? Dapat dito pala lumabas na yun. Di ba? O bakit dito lumabas? Yan o. Yan, ligtas po yung ating evaporator. Yan, ligtas rin yung ating condenser. Yan, lumabas po yung pressure niya rito. Ibig sabihin, barado po yung kanyang tubo. Kadalasan po nangyayaring mga ganito, yung fluctuate, yung naluwagan saksakan, o either na minsan nagba-brown out, o may nagwe-welding. Hindi natin alam, yung mga saksakan na yan, yung mga outlet natin, yung mga outlet na mga nasa pader, yung talagang na regular talagang nasaksakan. Minsan po yun, naluwag po yung mga outlet o mismong ano na yon, yung mga connector na yun sa loob. Yan guys yan, nakikita naman natin kanina may pressure siya. Okay? Kasi kanina sinaksak ko, medyo hirap yung makina. Ayun oh. Ayun. Tingnan natin yung amperes. Amperes. Yun. Tingnan natin 37. Pipigilan ko. Hindi natin mapigilan. Medyo mahirap. Okay. Ibig sabihin, okay po yung kanyang motor compressor. Okay rin po yung kanyang evaporator. Tsaka po yung condenser. Ngayon malaan natin dyan kasi humihina po yung ano. Nako. Doon tayo magtataka. Humina Ngayon tatanggalin ko rin po ito, filter. Yung filter niya, ito yung filter po niya, yan. Kaso tinry ko siya ulit,
may pressure po siya. Yan. Tapos mamaya-maya unti-unting nawawala. Yan o, wala talaga. No? Ngayon, try kong ano yun to. Kasi tingnan natin dito, baka kaya humihina kasi dahil dito. No? Pit-pit siya eh. Yan. Yun. Tingnan natin ngayon. Nakahinga na. Wala pa rin. Pagpahingin natin. Ulit. Yan, tumataas yung ating amperes. Pinipigilan ko po siya. Ibig sabihin, mataas yan. Yan. Nakikita po natin itong ating amperes. Yan, tumataas. Okay? Thank you. Yan. Maganda yung ating pressure. Ibig sabihin, pinagpahinga ko lang siya kasi nilagyan ko siya dito ng basahan. Kadalasan kayo kasi ito, matagal nang nakasaksak o maandar. Kaya yan, dapat natin siyang lagyan ng basahan kasi bisa na sobrang init, taas ng amperes nun. Kaya, ito lang, yan o. Impulsion. Yan. Tingnan natin. Yan. Kasi, possible na may butas po sa loob to sa evaporator. Pero tatry natin. Kasi may napansin akong tumulong. Sana dito lang yung sa tubig. Wala naman tubig to. Wala tayo nakikita ng pulo dito. Okay. Tatasan ng Diyos. Ibig sabihin, ligtas na yung ating motor compressor. Ayan. Ang ano po niya, 1348. Ayan. 50 Hz, 60 Hz. Ibig sabihin yung kaya ng kanyang pag-andar. So, yan lang po yung takbo talaga ng andar ng kanyang makina. Medyo malaki-laki rin ito dahil pag-andar. Isa pa. Try. 1, 2, then, abot na 80. Pare, ito yung kumpare ko na si paring Reynald Lasarte. Bali sa atin pinagkatiwala itong isang Fuji Densu na chiller type. Step by step ang ginawa ko kasi ito hindi daw nalamig. Ngayon, 2 araw na akala nila nag-defrost lang o akala nila saksakan. Ngayon, tinawagan tayo. Ginawa ko, pinandar ko, tiningnan ko rito is nasa 0.36 o 0.40. Ganun lang yun. Ibig sabihin, hindi tumataas sa makatuwid. Possible na barado to o either na may butas. Ngayon, chinek ko yung kanyang overload at saka relay, okay. Tsaka yung capacitor, 4 point plus something. Okay naman dahil 5 microfarad dyan. Tapos, pinutol ko yung kanyang charging line. Wala pa rin lumalabas. Tapos, dito sa may kanyang disgrace, sa discharging, na pinutol ko rin, wala pa rin siya lumalabas. Kasi nga yan naman. Ngayon, eto, dito nung pinutol ko may lumabas. Kaso, nung chinek ko yung kanyang pressure kanina, totally lost compressor. Ngayon, pinagpahinga ko siya. Nilagyan ko siya syempre ng basahan kasi ito'y galing sa pag-andar. Pag ganyan kasi sobrang init, parang tao nakukumbulsyon. Dapat yung kanyang amperahe o yung kanyang temperature is bumaba siya. Yan, may nakalagay dito 50 Hz to 60 Hz. Ngayon, yan okay na siya. Ibig sabihin, ligtas yung ating motor compressor. Hindi high ampere at saka hindi siya loss compressor. At wala rin tayong butas sa evaporator, wala rin tayong problema sa condenser. Ibig sabihin, ang problema po natin is magre-reprocess tayo dahil po rito. Nagbara po itong kanyang filter. No? Paano masabi? Ngayon, ang kadalasan po pagiging pagbarado, siyempre katagalan o either sa luwag ng saksakan, siyempre matagal na rin yon. O either na nagpa-fluctuate po yung kuryente natin, walang pagkakaiba para sa
brown out. No? Okay? Yun. Ayan, pare. Pinaintindi ko na sa'yo kung paano. Yun po yung ating gagawin. Magre-reprocess tayo, siyempre, ng Prion. Okay guys, babalik tayo. Hanggang dito na muna tayo. Bali ito yung mga nabili po natin. Yan, filter, charging line, siyempre flow. Para yung mga moisture niya, yung mga umi-umido is maano niya. Ngayon ito, siyempre Prion 134A pa rin. Ngayon, maghihinang muna tayo, na. Okay. Yung kanyang access valve kung tawagin sa amin is charging line. Ito po kinakarga ng Prion. Yung binabawasan ko po siya para tapos yung iba po kasi hindi na nagkakabit nito. Ano siya? Yung naglalagay lang sila ng capillary tube. Tapos pinipit-pit lang nila tapos naglalagay lang sila ng kakarga ng Prion. Ngayon ito, barbula niya. Okay. Yan. Ito yung barbula niya para sa pito rito. Tatanggalin ito kasi pag nagkinang, masusunog yan. Okay. Tapos na po tayo sa charging line. Siyempre, susunod naman po. Ito. Filter. Ito po yung may filter dryer. May laman po yung inano ko. Once na ano, is mas maganda yung may laman. No. Lalo na chiller po ito. Kakapit po kayo yung may laman. Kasi ang kagandaan ng laman, hindi basta-basta magpaparado yun. Yan. Titignan natin sa araw. Wala tayo nakikita na kasi merong ano po to, parang pulbos sa loob. Ito po yung copper tube, 1/4 malamig. Puputol po tayo para dito po natin ilalagay. Puputol lang po tayo ng, siyempre, konti lang. Ganito lang. Yan, nakaputol yung dalawa. Ngayon, lalagay naman tayo ng yan. Tapos konting pupur po siya. Tapos bago po siya na harap. Okay. Ang sahil. Yan. Dito po yung lusot. Yan. Isa pa. At dalawa yun. Lalagay pa tayo ng isa. Kapasobra po, lalo mo may hapang kayo. At timingan nyo lang po siya, ito, ganyan. Tapos, timingan nyo siya. Tapos, ganyan ulit siya. Okay. Yan. Kung kayo komportable, hindi nyo pa rin siya. Yan. Okay na siya. Bali, nakagawa na po tayo ng dalawa. Ito ay hinangin natin para dito ikakapit natin yan. Yan. Okay? Yan. Ito, kasya rito yan.
ito po ay pag hinilang niyo po siya, hindi po yung tatablan hanggat wala po tayong flux. Dapat may flux po yan kasi bakal dito. Yan. Linisin muna naman natin siya para sure ball po talaga ang kapit na kapit. Okay? Tapos to, bend nyo ng konti. Okay? Try natin. Malamig na po siya. Yan, totally wala na siyang nahinang na natin yung kanyang copper tube. Yan. Okay, kakabit ko naman po ito, filter. Okay, tapos magli-leak test tayo bago tayo magkarga. Okay. Ngayon, pinabit ko na po yung filter niya. Yan. Okay. Tingnan natin yung ating gauge. Ayun yung ating gauge. Okay. Ngayon, siyempre itong pinagdugtungan ko, mag-leak test muna po. Wala namang siyaw. Ipigilan ko siya. Sunod ko. Nakakabit ko yung partula niya. Wala. Kapit natin. Bali self vacuum po yung ginagawa ko. Yan, so titingnan natin yung aking gauge. Hinihigo po siya. Okay. 10 minutes tayo, nagsabit tayo ng pito. Negative 20 pa rin po siya. Ngayon, papatayin ko na to. Tatanggalin ko yung saksak. Yan, magkakarga tayo ng freon. Wow! Yun, lumabas na. Lumuha na po siya. Pasusukayin natin siya. Yun po yung ano. Okay. Tapos ngayon, dito natin siya ilalagay. Yan. Nasa 10, 15. 15. Ngayon, isasaksak ko po siya. Yan, ano tayo, tingnan natin yung amperes natin. Yan. 0, 0. Tingnan natin. Bumababa siya. 75. Yan. Tingnan natin ito, bumababa rito. Ibig sabihin, umakit na yung freon natin. Tinutulak na ng ating motor. Yan. Tingnan natin kung nahinit yung condenser. Okay naman. Yan. Habang siya ay tumigil na, magkakarga tayo ng tiyose. Pitik-pitik lang. Kunti ulit. Pitik. Yan. Yung tiyose mga baba. Okay. Ulit. Okay. Huwag na kaya. Mamaya naman. Yan. Kung titignan natin yung gate, tutulungan ko kaya. Mamaya naman. Okay. Sabay-sabay. Ha? Okay. Yan, 2.5 na siya. Bali,
Kakarga tayo ng konti pa rin. Kakarga tayo ng konti. Ano ba? Okay. Bago kayo na. Kakarga tayo ng konti ulit. Hindi natin masabi kasi problema yung aking gauge, sorry ha. Pero dito na tayo babatay kasi nasa negative 0.63 yung ating amperahe. Ibig sabihin na hindi pa naman totally yan. Kaya pa yan. Karga pa tayo konti. Yun, at 73, 74. Always gagamit po tayo ng amperes para malaman natin kung nag-high ampere po ito o may problem. Yan, 64, karga pa rin. Okay. Kaya na tayo. Nasa 72 yung ating amperahe. Yan, 0.71. Yan, amperes. Okay. Ito po yung ating kinarga. Yan. Okay. Tingnan natin. Hintay tayo ng mga ilang minuto. Okay. Yan. Si ate. Say hi po ate. Yan po yung mga namimili rito. Yan. Okay. Testing natin to. Tingnan natin. Yung nalamig na. Dito yata sa baba nag-umpisa. Wala tayo nakikita. Maya-maya na konti. Medyo wala pa akong nakikitang lumalamig. Ito yung kanyang circuit diagram. Ito yung kanyang rated current is 1.2 ampere. Yan. 134A, 120 grams. Kanyang rated frequency, 60 Hz. Yan. Okay. Check natin dito. Yung ating amperes naman ngayon, medyo tumataas, 82. Bali, nagdagdag ako ng preon. Yan. Okay. Natin. Tingnan mo na, pre. Tingnan mo na. Oh. Oh. Para maganda, witness ka. Tingnan mo muna doon sa pinaka-evaporator. Ano? Ito. Tuturo ko sa iyo kung paano. Ito yung ating gauge, ha. Yung PSI natin. Tinasan ko na, ha. Nasa, ano na yan. 10 PSI na yan. Ang ating amperes is 86. 0.86. Dapat ilan, Dre? Tingnan mo, ha. Ilan to? 1.2 ampere. Nasa 86 lang tayo. Hindi ko tinodo. Kasi yung original yan. Tingnan mo ngayon to. Hawakan mo to. Hawakan mo to. Okay na. Mainit na, no? Yung loob. Tingnan mo. Tingnan mo. Hawakan mo yung pinakataas na malapit sa pan. Malamig na? Okay. Okay na. Ay, meron sa taas. Baka patay na yung bumbilya. Pwede yung, pwede na siyang okay. Ha? Pwede naman. Baka na yun, busted na yung bulb. Okay. Ha? Mamaya, titingnan natin. Anong masasabi mo? Ayos na? Yun lang ang masasabi mo? Okay. Okay na. Kay Madam. Anong pangalan ni Madam? Rachel. Rachel yun. Shoutout kay Ma'am Rachel. Nandito tayo ngayon sa Barangay Turbina ng Calamba City. Dito sa malapit sa BGMP. Yan. Okay. Maraming salamat siyempre kay paring Reynald Lasarte. At ito yung aking tiga-cameraman, si Pogi. Si RC. Yan. Kaway naman yan. Yung. Okay. Tingnan natin to. Tingnan natin ngayon kung kundi na nga to. Yan. Okay. Palda mo.
Tornilyo lang pala. Palitan mo. Tingnan natin. Try mo, try. Yan. Yan, yun. Kabit mo ron. Tingnan mo nga. Yun. Okay na guys. May ilaw na rin si chiller. Almost 2 years na daw na hindi napapailaw. Okay. Pailaw na natin tong ano, tong ilaw niya rito sa chiller. Pero tinatanong niya bakit daw parang ano, ayun may tubig. Ito kasi nagmo-moist yan. Possibly na pwedeng magkaroon ng tubig nga. Ayan, na-stuck na siya dyan, nakulong na. Tatanggalin natin yan. Ayan. Dito lang po yan. Tatanggalin. Okay, tatanggalin natin yung tubig niya rito. Yan o. Okay. Audrey ah. Oh. Ito yung tubig niya. At ito si JR nagtatago sa kanyang labing-labing. Sino ba yung tinatago mo? Wala. Si pare. Okay na. Ngayon, nandito tayo ngayon siyempre sa Turbina, sa Barangay Turbina. Yan, si paring Reynald Lasarte. At natapos natin tong isang Fuji Densu na chiller. Yan, siyempre, balik tayo sa bayan ulit para sa ating customer. Bukas ay gagawa naman tayo sa Magallanes, Cavite. Yan, shoutout siyempre kay Master Jimboy Ramayat. Yan, siyempre kay Manilin dyan sa Raon, Quiapo. Okay, nakatapos po tayo ng isang Fuji Densu na isang chiller tayo. Okay, siyempre sa ating lahat ng tigapanayam, yun, sa mga bago lang sa atin, huwag natin kakaligtaan na mag-subscribe. Brian Vitek Electronics. Thank you, hanggang dito na lang po tayo at happy Valentine's Day po. Katapos po tayo ng isang Fuji Densu. Fuji Densu pa to, Dre. Pasensya na, gulong-gulo yung buko kasi kagigising ko lang. Ito, bali natapos po natin tong isang Fuji Densu na isang chiller type. Siyempre, nagpapasalamat ako kay paring Reynald Lasarte. Siyempre kay Ma'am Rachel, yung may-ari dito. Thank you very much. Siyempre, yung ating humawak ng ating camera, si RC. Thank you very much sa iyo. Shout out. Maraming salamat. And happy Valentine's Day na lahat. Siyempre, sa lahat po ng mga bago lang po sa YouTube channel natin, huwag po natin kakaligtaan na mag-subscribe. Brian Vitek Electronics po. Happy Valentine's po sa inyo lahat. Siyempre, nandito pa tayo ngayon sa Barangay Turbina. Yan, thank you sa lahat po ng ating mga tigapanayam at walang sawang nanonood ng YouTube channel natin. Brian Vitek Electronics lang po. And please subscribe my YouTube channel, Brian Vitek Electronics. Thank you, bye-bye. I got so motherfucking designer.